Jay Crowder may bagong team na sa NBA. Upgrade si Dorian Finney-Smith sa Lakers at Steph Curry nilinaw. Mas tiwala sa opensa ng GSW ngayon. Sinabing maganda ang simula sa season. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pang-formang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. 13-year veteran former Grizzlies player ay balitang sasali sa bagong NBA team. Madalas na nakakapaglaro ang mga veteranong NBA free agents pagkatapos magsimula ang season. Ito ay maaaring sanhi ng mga injury o iba pang hindi inaasahang pangangailangan ng iba't ibang team. Sa isang ulat noong Martes, inihayag ni Shams Charania ng ESPN na ang veterano na si Jay Crowder ay malapit ng pumirma ng kontrata sa Sacramento Kings. Ayon kay Charania, ang free agent forward na si Jay Crowder ay malapit ng magkaroon ng kasunduan sa Sacramento Kings ayon sa mga mapagkukunan ng ESPN. Nakakaranas ng ilang mga injury, ang Kings ay naghahanap na palakasin ang kanilang front court sa pamamagitan ng veterano na 2 beses nang umabot sa NBA Finals simula noong pandemya. Si Crowder ay naglaro na para sa Boston Celtics, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies at Miami Heat sa kanyang career sa NBA. Dagdag pa ni Charania sa kanyang artikulo tungkol sa balitang ito, sa kartadang 8-10 at may mga injury, ang Kings ay nilalapit na ang kasunduan sa veterano na 2 beses nang nakarating sa NBA Finals. Nag-ensayo rin si Crowder para sa Kings noong off-season ayon sa mga mapagkukunan. Inaasahang magiging available si Crowder sa Miyerkules sa kanilang laban kontra Minnesota Timberwolves. Magdadala si Crowder ng kinakailangang tulong sa frontcourt ng Kings na nagkaroon ng hindi magandang simula ngayong season. Tulad ng nabanggit ni Charania, ang veteranong forward ay may malawak na karanasan sa malalalim na playoff games. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa kabilang balita, Lakers na nanatiling constant contact sa Nets tungkol sa veteranong wing. Sa gitna ng nakakagulat nilang simula na 8-10, maaaring maganap na ang unang transaksyon ng Brooklyn Nets ngayong season. Ayon kay Anthony F. Irwin ng Clutch Points, ang Los Angeles Lakers ay nasa constant contact sa Brooklyn Nets sa buong 2024-25 season tungkol sa veteranong forward na si Dorian Finney-Smith. Dagdag pa ng Lakers Insider, ang interest ng Los Angeles kay Finney-Smith ay nagsimula pa noong nakaraang season. Matagal nang laman ng mga chismis sa trade si Finney-Smith simula nang maghiwalay ang Nets at si Mikal Bridges. Ang 31-year-old player ay may average na 10.8 points per game habang nag-shoot ng career high na 41% mula sa 3-point range. Siya ang perpektong veterano para sa anumang team na umaasang makipaglaban para sa kampyonato, isang posisyon na madalas kinasasangkutan ng Lakers. Kapag may mga interesanting pangalan na lumalabas sa market, madalas na naiuugnay ang Los Angeles at ang general manager nilang si Rob Pelinka. Tila ganun din ang kaso kay Finney-Smith. Sa kabila ng hindi inaasahang tagumpay ng Brooklyn, maaaring may mga paparating na galaw sa kanilang roster. Marami ang nag-akala na ang unang taon ng rebuild ng Nets ay magbibigay sa kanila ng mataas na draft pick. Ngunit sa ngayon, mukhang malabo na ito habang nasa halos ika-4 na bahagi na ng season. Napakahusay ng Brooklyn ngayon upang makipagtagisan sa mga tulad ng Washington Wizards para sa pagkakataong makuha sina Cooper Flagg or Ace Bailey sa draft. Ang pag-trade kay Finney-Smith ay maaaring magpataas ng tsansa ng Nets na makakuha ng top prospect, ngunit base sa huling 2 laro nila, napatunayan nilang hindi nangangahulugang magkakaroon sila ng sunod-sunod na pagkatalo kahit wala ang veterano. Bagamat madaling makuha ng Lakers ang mga player na naiuugnay sa kanila, ang impormasyon mula kay Irwin ay nagbibigay sa Brooklyn ng isang instant trade partner kung sakaling magpasya si General Manager Sean Marks na simulan na ang mga negosasyon. Sa sumunod na balita, alam ni Steph Curry na kailangang makabawi ang Warriors mula sa sunod-sunod na pagkatalo. Sa panayam matapos ang nakakainis na pagkatalo sa Brooklyn Nets noong Lunes, ibinahagi ni Curry ang kanyang saloobin tungkol sa estado ng team. Sa kabuuan, kailangan mong tingnan ang mga positibong aspeto ng simula ng aming season, ani ni Curry sa mga reporter. Pero itong huling 2 laro ay nag-iwan ng medyo masamang pakiramdam. Nagbigay kami ng kaunting puwang para sa sarili namin gamit ang bagong mindset tungkol sa kung paano namin gustong maglaro ng maayos kahit sino ang nasa court. Patuloy pa rin kaming gumagamit ng 12 players at kailangan mong mag-adjust kahit anuman ang kombinasyon ng mga lineup. Sa opensa, mahalaga ang paggalaw ng bola.
ang pagiging aktibo ng bawat isa bilang screener, passer o dribbler. Sa tingin ko, mas magiging intentional tayo sa klase ng mga shot na gusto nating likhain sa bawat lineup. At bahagi ito ng pag-unlad ng team, lahat kami ay kailangang committed sa paggawa ng mga pagbabagong ito. Bagamat maganda ang simula ng Warriors ngayong season, naging nakakabigo ang huling dalawang laro. Hindi magagandang desisyon sa opensa, pabayaang paghawak ng bola, at mga pagkakamali sa depensa ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo laban sa San Antonio at Nets. Gayunpaman, nasa mabuting posisyon pa rin ang Warriors para makuha ang number 1 seed sa Western Conference isang buwan matapos magsimula ang season, mas magandang sitwasyon kumpara noong nakaraang taon. Habang patuloy na ipinapakita ni Steph ang kanyang husay sa opensa, nahihirapan ang natitirang bahagi ng team na magpakita ng konsistenteng opensa. Matindi ang naging simula ni Buddy Hield ngayong season, ngunit bumagal ang kanyang laro kamakailan, dahilan kung bakit wala ang Warriors ng maaasahang pangalawang scoring option. Upang magpatuloy na makipagtagisan para sa top seed sa natitirang bahagi ng season, mahalagang maayos ang kanilang opensa at mapalakas ang depensa. Speaking of Warriors, hindi na bago sa mga team sa NBA na magbalik tanaw sa mga laro na negatibong nakaapekto sa kanilang campaign, lalo na sa dulo ng isang mahirap na season. Mga larong maaaring pumigil sa magandang playoff seeding o nagdulot ng kawalan ng playoff spot. Ngunit ang Warriors, marahil napagtantong wala silang oras para maghintay hanggang Abril, ay narating na ang puntong ito bago pa man ang Thanksgiving. Matapos ang magkasunod na pagkatalo na tumapos sa kanilang magandang simula, naglaan ang Warriors ng ilang oras nitong Martes para mag-aral ng video at mag-ensayo ng mabuti sa practice court ng Chase Center. Intense, ani ni Looney, pero masaya rin na bumalik sa practice gym at makapag-ensayo sa bahay. Nakatuon kami sa maliliit na bagay. Kapag nagkamali kami, pinababalik ulit kami para gawin ng tama. Intense, pero kailangan naming balikan ang mga detalye ng maliliit na bagay na maaaring magdulot ng pagkatalo. Ang dalawang pagkatalo na ito laban sa mga team na nasa .500 o mas mababa pa ay, sa madaling salita, hindi akma para sa isang team na may mataas na ambisyon at nangunguna pa sa Western Conference 4 na araw lamang ang nakalipas. Kaya't nagbalik-aral ang Warriors. Sa ikalawang pwesto, mas maganda sana ang itsura nila kung nanatili silang 12-3. Ang pangunahing mga problema sa opensa ay ang mga walang saysay na posisyon dahil sa turnovers at mabagal na pagpasok sa set plays. Gayunpaman, inako ni Kerr ang ilang pagkukulang na nagdulot ng unang magkasunod na pagkatalo ng Warriors ngayong season. Susunod na makakaharap ng Golden State ang Oklahoma City Thunder sa Miyerkules ng gabi sa Chase Center sa laban ng nangungunang dalawang team sa Western Conference. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep